Meron pa bang gusto magtaas ng kamay? Sister Mariam, magsayo. Hindi ko pa po na-share yung kwan natin, yung mudakira. Assalamualaikum, Ustad. Assalamualaikum warahmatullah. Isa pa sa mga kaibahan na dala-dala ng Propeta Muhammad SAW na kakaiba sa nauna ay ang kanyang dala-dalang batas ay kumpleto na siya. So hindi na tayo nangailangan ng iba pang batas after sa kanya. Mashallah. Samantala, yung mga naunang panahon? So, yung mga naunang panahon ay parang kuan lang, ang dala-dala nila ay specific lang siya sa panahon na yun at sa lugar na yun. Okay. While yung dala-dala mensahe ng Propeta SAW, ito ay pangkalahatan. Tinawag siya Shamil. Sabi niya Shamil. Sabi ng Shamil, pangkalahatan. Binanggit pa nga dito sa kitab, la yalbathu ayadkhul alayhi at-ta'dil min an-nabi lahiq lahu waqfan lil bay'atil jadida ma bi'thatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kanat 'amma bil zamani wal makan. Yan ang isa sa mga kaibahan ng tashri' o kaya batas dala-dala ng mahal na sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tatawag ako para meron dito mga nagtatago eh. Sister Amira. Sister Amira, hindi yan nagtatago. Assalamualaikum, Ustad. Sa trabaho po, pero inshallah, busy kaya busy po kayo? Sa ngayon, Ustad, wala pong customer pa. Okay. Sige. Nangangahulugan ba ang pagkaputol ng revelasyon ay pagkaputol ng da'wa? Ustad, hindi po, Ustad. Hindi po nangangahulugan na naputol ng revelasyon ay mapuputol ng da'wa. Bagkus, ito po ay patuloy hanggang sa magunaw ang mundo, Ustad. Ang da'wa po ay kailangan may parating. Opo, Ustad. Okay, jazakallah khair, mashallah. Dahil ang risala o kaya mensahe dala-dala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay may hangganan at ito ay naputol na siya. Okay? Dahil wala nang revelasyon pang ipapadala ang Allah. Wala na rin propeta na ipapadala pa niya hanggang sa magunaw ang mundo. Ngunit, mga kapatid, hindi ibig sabihin naputol na ang revelasyon ay naputol na rin ang pagdadakwa. Bagkus ang pagdadakwa, sabi nga natin, ay hanggang sa sabi niya, ad-da'watu ilallahi madiyatun ila yaumiddin. Ang da'wa ay mananatili siya hanggang sa huling araw. Ito yung natalakay natin. Ngunit tandaan natin, ang da'wa, mga kapatid, ang pagdadakwa natin ay kailangan mula sa kitab at sunnah. Pagdadakwa natin kailangan mula sa kitab at sunnah. Kapag mayroon dalil mula sa Quran, ibig sabihin yun ay tamang katuruan. Kapag ay may dalil mula sa sunnah, ibig sabihin yun ay tamang katuruan. Huwag tayo magdadakwa sa mga tao tungo sa pagkaligaw dahil tayo ay mapapabilang din sa kasalanan. Maraming naglilipana ng mga nagpapalaganap ng Islam pero ang panawagan nila ay pagkaligaw. Bakit sinabi natin pagkaligaw? Dahil walang basihan mula sa Quran at Sunnah. Dahil ang daladalang katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah
ay ang Quran at Sunnah. So magdadakwa man tayo, magpapalaganap man tayo ng Islam, tiyakin natin na yan ay tamang katuruan. Dahil nga ang da'wa, sabi niya, madhiya ila yaumiddin, mananatili o kaya continuous hanggang sa magunaw ang mundo. At ang da'wa mga kapatid, o kaya pag-iimbita natin sa mga tao sa Islam, yan ang pinakamainam na trabaho. Bakit? Dahil yan ang inimana ng mga propeta. Yan ang mga trabaho ng mga propeta. Tawagin nilang mga tao sa pagsamba sa nag-iisang Diyos at pag-iwas sa mga Diyos-Diyosan. So yan ang pinakamainam na, sabi nga, pinakamainam na wadhifa, pinakamainam na trabaho ang tawagin natin ang mga tao sa Islam upang makita nila ang liwanag ng pamumuhay dito sa mundo, lalo na sa Yaumul Qiyamah. Tapos sabi niya, وَقَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ صِيَانَةَ هَذَا الدِّينِ بِأَمْرَيْنِ. Sabi niya, tunay na iningatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng dalawa. Okay, Sister Mariam Pinky. Ano po ang unang, paano iningatan ng Allah ang kanyang relihiyon? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa anong pamamaraan iningatan ito ng Allah ang relihiyong Islam? Bismillah, pinangalagaan po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Islam o Islam po ba o yung Quran? Opo. Ang Islam po pinangalagaan ng Allah sa dalawang pamamaraan. Okay? Opo, Ustaz. Sige, Sa Quran magbigay at po ng isa. Sunnah. Quran at Sunnah po. Isa lang po, Ustaz? Isa lang po, isa lang. Sa pamamagitan ng una? Sa Quran po, Ustaz. Okay. Mashallah, jazakallah khair po. Iningatan ng Allah ang Islam sa pamamagitan ng pagpoprotekta niya sa Quran na hindi siya kailanman mapapalitan o kaya hindi siya kailanman mababago o kaya hindi kailanman mabubura. Simula sa panahon ng propeta hanggang ngayon, ni isang tuldok sa Quran ay walang nabago. Ganyan pinangalagaan ng Allah ang Quran. At kahit, sabi pa nga natin, kahit sunugin pa ang Quran, ang lahat ng Quran sa ibabaw ng mundo na ito, patuloy pa rin ang pagpapangalaga ng Allah sa pamamagitan ng pagsasaulado ng mga kabataan ng mga Muslim ng Quran, page to page, at kahit tuldok po, nasasaulado ng mga kabataang Muslim ang Quran. Kaya hindi maaring mabago ito at mapalitan ang anumang katuruan sa loob ng Quran hanggang sa huling araw. At ang patunay po ang sinabi ng Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tunay ang Allah, siya ang nagbaba ng Quran at siya rin ang mangangalaga sa Quran. At ang panghuli, Sister hindi. Puro babae. Brother Dennis Ara Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ano po ang isang pamamaraan ng pagpapangalaga ng Allah sa kanyang relihiyon? Sa pamamagitan po ng yung mga batas po niya o sunna po. Okay, sa pamamagitan na
sunnah ng mahal na propeta Propeta. sallallahu alaihi wasallam. Okay, kaya ang da'wa natin sa kitab at sunnah, o kaya ang panawagan natin sa mga tao sa Islam ay ang sa pamamagitan ng Quran at pamamagitan ng sunnah. Dahil mananatili ang pagkaligaw ng mga tao o kaya ang matigas ng mga tao sa Islam, pero mananatili pa rin ang taifa, kaya grupo ng mga Muslim na ang kanilang pinanghahawakan ay ang sunnah ng mahal na sallallahu alaihi wasallam, na yun ang pangalawang bahagi ng tashri' o kaya batas ng Islam, ang sunnah. Pagkatapos ng Quran, yung sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pangalawang batas ng Islam. So sa dalawa na yan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mahahati ang kanyang umma into 73 groups. So isa lang sa 73 groups ang makakapasok sa paraiso. Kaya makikita natin mga kapatid, naglipa na ang mga iba-ibang katuruan na napapaloob sa Islam. Makakita tayo ng mga akala natin Muslim, nagsasayaw kapag sila ay nagdadasal. Okay? Makikita mo na pag wala tayong kaalaman, akala natin totoo yon. Dahil sila ay mga may balbas, sila ay nagdadamit ng damit ng Muslim, pero kapag sila ay nagdadasal, nagsasayaw, kumakanta, at iba pang mga gawaing tinatawag natin bid'ah na wala sa Islam. So yun mga kapatid, ang tungkol dito sa paksa tinalakay natin last Friday. Doon na ba nagtapos yung natin, yung paksa tinalakay natin sa dalawa na yun? Tama? Opo, Ustad. Opo, Ustads. Dito sa hadis yung la tazalu ta'ifatun min ummati, ito min Opo, ummati Ustad. dahirin ala al-haq la yadurruhum man khadalahum Opo, hatta Ustads. ya'tiya Diyan tayo natapos. wa hum kadhalik. Yan yung hadis na pantapat natin sa mga taong gumagawa ng bid'ah o kaya gumagawa ng innovation sa Islam. Hadis na malakas ang hadis na hindi natin pwedeng gibain. Ang status ng hadis na yan ay muttafaqun alayh. Ibig sabihin, matatagpuan natin sa Sahihul Bukhari at matatagpuan din natin sa Sahihul Muslim. So yan, ang pantapat natin sa kanila. Wa kana min al-umam qablina وكان من الأمم قبلنا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت اسمتها تقوم مقام النبوة فلا يمكن لأحد منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله فلا تجتمع الأمة على ضلال. Sabi dito sa kitab, ang mga umma na una sa atin, before ng umma na ito, before ng nasyon natin, idha baddalu dinahum ba'athallahu nabiyan yubayyinul haqq. Kapag pinapalitan nila o kaya nag-innovate sila sa Islam, sa relihiyon, yung mga nauna sa atin, kapag nag-innovate sila ng katuruan, binago nila ang katuruan, pinalitan nila ang katuruan ng relihiyong Islam sa panahon nila, ang gagawin ng Allah, ba'athallahu nabiyan. Ito yung ginagawa ng Allah sa kanilang panahon.
Kapag mayroon na bago sa katuruan o kaya binago nila, gumawa sila ng mga innovation, ang ginagawa ng Allah, ba'athallahu nabiyan. Magpapadala ang Allah ng panibagong propeta. Ano ang gagawin ng propeta na yon? Sabi na yubayyinul haq. Unang gagawin niya ay ipaliwanag niya ang katotohanan. Ipaintindi niya sa mga tao na yon nagpalit ng relihiyon ay nagpalit ng katuruan ang katotohanan. Okay? Yun ang ginagawa ng Allah. Kaya napakaraming propeta. Sa loob lang ng Quran, binanggit ng Allah 25. Pero sinabi ng Allah sa ibang aya, mayroon pa mga propeta na pinadala niya pero hindi na niya binanggit ang mga pangalan. Okay, maraming mga mensahero at maraming propeta. Ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang problema natin, wala ng propeta pang darating after ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama po, wala nang darating pa, di ba? Opo, Ustad. Ngayon, marami rin pagbabago sa katuruan na ito. Katuruan dala-dala ng propeta. Di ba? Manapansin natin maraming pagbabago, maraming innovation ginawa ang mga tao. Katulad ng innovation ginawa din ng mga naunang umma. Pero ang kagandahan sa kanila ay magpapadala ang Allah ng panibagong propeta. Ngayon, ang problema natin, wala ng propeta ipapadala pa ng Allah pero talamak at laganap na ang innovation. Wa hadhihi al-umma la nabiyya ba'dah nabiyaha. Ang umma na ito, wala ng propeta darating pa. Pakainat ismatuha taqumu maqaman nubuwah. At ang kahalagahan na lamang ng katuruan ng Islam ay ang isa sa buhay ng mga tao ang katuruan ng Quran at Sunnah. Fala yumkin li ahadin minhum ay yubaddila shay'an min ad-din illa aqama Allahu man yubayyinu khata'ahu fima baddalahu fala tajtami'ul umma 'ala ad-dalal. At ang umma na ito wala nang darating na propeta pero may mga tao magpapaliwanag tungkol sa, may mga ulama, may mga scholar tayo magpapaliwanag tungkol sa mga innovation o kaya bid'ah ginagawa ng mga tao tungkol sa relihiyong Islam. Dahil sabi niya, pala tajma'ul umma ala dalal. Hindi maaari ang umma na ito magkakasundo sa kaligawan. Hindi maaari sa umma ng propeta ang magkakasundo sila sa kaligawan. Yung misguidance. Hindi pwede yun. Doon sila magkasundo. Magkakasundo sila doon sa tama. At sila ang magpapaliwanag, yung mga scholar natin, yung mga ulama na dala-dala nila ang katuruan mula sa Quran at Sunnah. Dahil sila yung sabi sa hadith, al-ulama warasatul anbiya. Ang mga scholar natin, sila yung tagapagmana ng mga propeta. Kaya yung mga taong hindi na nakikinig sa scholar, hindi na nakikinig sa mga ulama, tandaan natin, maliligaw at maliligaw na yung mga tao. Bakit? Nandiyan sa mga ulama, sa mga scholar, ang liwanag. Kapag inilayo natin ang sarili natin sa liwanag, tunay ang ating patutunguhan ay kadiliman. Tunay ang ating patutunguhan ay pagkaligaw. So, matuto tayo makinig sa mga dalubhasa ng Islam, yung nakapag-aral,
at isinabuhay nila ang Quran at Sunnah. Ngayon mga kapatid sa Islam, napakaraming issue, napakaraming lalong-lalo na yung nauso na yung social media. Nandyan yung iba't ibang uri ng pagbabatikos ng isa't isa. Sabi ng isa ako yung tama, sabi ng isa ako yung tama. Saan ba talaga ang tama? Sino ba talaga? Ang tama, huwag na tayo magpalayo pa. Ang tama ay ang Quran at Sunnah. Kapag ang daladala niya Quran at Sunnah, sabi mo tama yan. Kapag ang daladala niya ay hindi mula sa Quran at Sunnah, kahit gaano pa kaganda yung pananalita, kahit gaano pa katamis ang pananalita, kapag ito ay salungat sa Quran at Sunnah, yun ay pagkaligaw pa rin. At yun ay innovation pa rin. Naintindihan po ninyo? Opo, Ustad. ومن هنا يظهر تميز هذه الأمة عندما ختمت بها الرسالة على سائر الأمم. Kaya sabi niya, makikita natin ang kaibahan ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yadhar tamayyuz hadhihi al-umma. Yung kaibahan, lalantad ang kaibahan ng umma na ito indama khutimat biha ar-risala ala sa'iril umam, na kung saan ito ay tinuldukan ang risala niya o kaya ang mensahe niya sa huling risala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga ummah. Ibig sabihin, ang umma na ito, ang henerasyon natin, ang nasyon natin, ito na yung huling nasyon. So kaya, khutimat biha ar-risala. Kaya tinuldukan na ng Allah na ang huling risala ay ang Quran galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang huling kapahayagan, ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Min nuqati thalatha al-atiyah. Sabi niya, sa tatlong puntos na ang umma na ito ay naging kakaiba siya sa lahat ng umma. Sabi niya, sa tatlong puntos, ang umma na ito ay naging kakaiba siya sa lahat ng umma. Number 1, fiha takrim laha. Fiha takrim laha. Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parangal ang umma na ito. Okay? Takrim, ibig sabihin parangal. Binigyan siya ng parangal. Bakit? لأنها الأمة التي تستطيع أن تعتمد على نفسها من خلال القرآن والسنة. Dahil ang umma na ito, umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kaya niyang tumayo sa pamamagitan lamang ng panghawakan ang Quran at Sunnah. Ang umma na ito ay kaya niyang tumayo sa pamamagitan lamang ng Quran at Sunnah. Panghawakan lang ng mga Muslim ang Quran at Sunnah at magiging stable ang umma na ito. Magiging matatag ang umma ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Naririnig po ninyo ako? Opo, Ustad. Opo, Ustad, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Kala ko hindi ninyo ako naririnig. Nagsasalita kasi ako mag-isa dito.
Okay. Ulitin natin. Pagbibigay ng number one, pagbibigay ng parangal. Bakit ang umma na ito ay kaya niyang tumayo at hindi siya magigiba hanggat pinanghawakan ng mga Muslim ang Quran at Sunnah. Pangatlo, Quran, ito yung number one. Ang Sunnah, yan yung number two. Ang pangatlo, wa amalus salafus salih. Wa amalus salafus salih. Pangatlo ay ang gawain ng mga mabubuting Muslim sa panahon ng mga naunang henerasyon. Mula sa sahaba hanggang sa tabi'in at ba'ud tabi'in, yon ang tinatawag na salafus salih. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Pinalugdan sila nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tatlo na ito, dito ang umma na ito ay tatayo ng matibay, tatayo siya tatayo siya ng mahigpit o kaya matibay. Una ang Quran, pangalawa ang Sunnah, pangatlo yung amal, ibig sabihin gawain ng mga salafus salih. Simula kay Abu Bakar, Umar, Uthman, okay? Mayroon silang mga gawain na hindi sinalungat ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At yun, ibig sabihin may pahintulot ang propeta at hindi yun nakakalabag sa Islam. So yung mga gawain nila, yung mga salafus salih, yun ay pwede natin gawin. Dahil sila yung mga henerasyon na nakasama nila ang propeta o kaya naabutan nila ang mga sahaba. Yun ang pinaka mainam na henerasyon after ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung tinatawag na salafus salih o kaya salaful ummah. Kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung under ng number one. Number two, fihi takrim laha ta'tazzu bihi. Okay? Fihi takrim laha ta'tazzu bihi. Mayroon siyang dangal. Okay, mayroon siyang dangal. Ta'tazzu bihi. At magiging magiging hindi naman sikat. Yung ta'tazz ibig sabihin mataas yung antas. Okay? Bibigyan siya ng parangal at magiging sanhi na tataas yung kanyang antas. Bakit? Wa huwa tashrifuha bil qiyam biwadifatil anbiya. Wa huwa tashrifaha bil qiyam biwadifatil anbiya. Fala tajtami'u hadhihi al-umma ala dalalah. Dahil mayroon syaraf, mayroong karangalan sa sasabuhay ng gawain ng mga propeta. May dangal sa pagsasabuhay sa gawain ng mga propeta. Ano ba yung gawain ng propeta? Yung pagpapalaganap ng tauhid, pagpapalaganap ng kaisahan ng dakilang Allah. Kaya siya magiging ta'tazz bihi.
bibigyan siya ng mataas na antas at mataas na karangalan dahil sa pagsasabuhay ng gawain ng mga propeta, yung pagpapalaganap ng Islam. Wala tajtami hadhihi al-umma ala dalalah. At ang umma na ito ay hindi sila magkakasundo sa pagkaligaw. Hindi sila magkakasundo sa kaligawan. Magkakasundo sila sa gawaing tama mula sa Quran at mula sa Sunnah. Wala yubaddilu ahadu shay'an min ad-din illa aqama Allahu min hadhihi al-umma man yubayyinu khata'ahu. Walang sinuman tatayo na isang tao sa relihiyon na ito upang palitan niya ang mga katuruan, kundi magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao upang ipaliwanag sa kanya ang kamalian niya. Ito na yung mga scholar natin. Pag may mali sa isang pinapahayag ng isang mangangaral, mayroon tayong maririnig mula sa mga scholar natin, magpaliwanag na yun ay mali. Hindi tayo dapat sumunod. Ganito ang paglilinaw sa atin ng Islam kung saan ang tama at kung saan ang mali. Dahil nga wala ng propeta para magpaliwanag sa atin. Kaya mayroon tayong mga scholar, sila yung magsasabi ang ganitong katuruan, ang ganyang paniniwala ay walang basihan mula sa Quran at Sunnah. Katulad mga kapatid, katulad yung nangyayari sa atin ngayon. Okay, halimbawa yung mga nagsiselebrate ng Maulidin Nabi o kaya yung araw ng kapanganakan ng propeta. Yung mga nagsasalita tungkol dito, mga nakapag-aral din. Tapos meron din silang mga binabanggit na dalil, pero ang dalil na yon ay hindi tumutugma doon sa gawain na kanilang ginagawa. Ibig sabihin, mali ang dalil at mali ang pinaglagyan ng dalil. So yun mga kapatid, kaya mayroon tayong mga ulama. Dahil halimbawa, kapag ang pag-celebrate sa araw ng kapanganakan ng propeta ay bahagi ng ating relihiyon, ginawa na yun ng propeta. Siya dapat ang maunang mag-celebrate. Ginawa na yun nila Abu Bakar dahil mahal na mahal nila ang propeta. Yung pagmamahal natin katiting lang. Ginawa na yun nila Umar, nila Uthman, nila Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sila ang mangunguna sa paggawa noon. Pero wala tayong mababasa sa mga libro, sa mga sinasabi nila na kami ay sinelebrate namin yan, ganito gawin. Wala. Samantala sila yung mga khairul qurun. Sila yung mga pinakamainam na henerasyon after ng propeta. Pero hindi nila yun ginawa. Ay bakit natin gagawin? Nandito na tayo sa dulo. At saka, nilinaw na sa atin ng propeta ang lahat ng katuruan. Mga kapatid, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Complete na ang relihiyong Islam. Kaya hindi na natin kailangan mag-innovate. Hindi na natin kailangan, kung talagang seryoso tayo sa ating iman, kung seryoso tayo sa paghawak natin sa Islam, pero kung nagjo-joke-joke lang tayo, naglalaro lang tayo sa Islam, paglalaruan natin, hindi tayo nagseryoso, hindi natin talaga
isinapusot, isinabuhay. Hindi. Yun ang gagawin ng mga tao. Kung ano ang uso, doon sila. Kahit wala ng dalil. Yan, nagbabangayan yung mga tao sa Facebook, nag-aaway. Dahil lamang sa mga ganyang issue. Ito hindi magpatalo. Ito nangangatwiran. Mga ganon ang nangyari. Pero, nandyan na yung mga scholar, pinaliwanag na sa atin kung anong tama. Kaya, tayo ay susunod lamang sa mga scholar natin. Ang panghuli mga kapatid, pihi takrim laha. Kung titingnan natin, para siyang number 1 din. Pero iba yung pagka-explain naman dito sa number 3. Sabi na pihi takrim laha. Tamayyajat bihi an sairil umam bikauniha ummatun ma'sumah min an tajtami'a ala dalalah. Okay. Pagbibigay pugay sa umma na ito, bakit? Dahil kakaiba siya sa lahat ng umma na una. Dahil sa ma'suma. Hindi pwede sa kanya, hindi pwede sa umma na ito, min an tajtami'a ala dalalatin. Hindi pwede sa kanya, maksuma siya. Ibig sabihin, hindi talaga pwede sa kanya ang magkasundo ang umma na ito sa pagkaligaw. Hindi pwede siya maipon, kaya magkasundo ang umma na ito sa pagkaligaw o kaya kaligawan. Mangingibabaw at mangingibabaw ang katotohanan, mga kapatid. Kahit gaano pa karami ang kaligawan, pero ang mangingibabaw pa rin sa bandang huli ay ang katotohanan mula sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito nagtatapos mga kapatid ang ating tatlong ano yata yun, yung parang tatlong uri ng pag-aaralan natin. At ang susunod na natin pag-aaralan ay ang Nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hadithatul Fil. Yan yung pag-aaralan natin. Maulidir Rasul, kapanganakan niya, ito na. Yan ang mga pag-aaralan natin, inshallah. So ang number 1, yung Nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang pinanggalingan. Kanyang pinanggalingan, pamilya, saan siya nanggaling. Ito mga kapatid, napakaganda ang basahin natin ang sira ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At makakakuha tayo ng maraming aral. Makakakuha tayo ng maraming aral. So hanggang dito na lamang, inshallah. Baka sa susunod natin pagkikita, magkakaroon tayo ulit ng pangalawang quiz natin. Magbasa-basa lang kayo pagka naging maluwag ang aking oras. So magko-quiz tayo kahit 7 minuto lamang. Inshallah. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Wala pong attendance na pinost si Ustad Amir. So wala muna tayong attendance.